Nasabat sa Cebu City ang aabot sa 50 kilo ng manta ray na ibebenta na sana. Nahuli ang mga dala nito, ang may dala nito, pero pinakawalan din dahil hindi naman daw sa kanyang isda. Endangered species ang manta ray kaya bawal itong hulihin. Makibalita tayo kay Randy Gurion ng GMA Cebu. Nasabat ng Cebu City Bantay Dagat Commission ang aabot sa 50 kilo ng karne ng manta ray. Ayon sa Fish Warden, nakatakda ng ibenta sa palengke ang iligal na produkto ng mabisto nila. Amo ginabantayan kay bisod makita may madaot kay mingom ng mga wandang environmentalist nga wa ta makapugong. Nahuli naman ang may-ari ng nasabat na karne ng pagi na si Bisia Belcity. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Ayon sa Bantay Dagat Commission, posibleng sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 85-50 o ang Philippine Fisheries Code of 1998 ang nahuling negosyante. Sa ilalim ng naturang batas, bawal ang paghuli, pagpatay at pagbebenta ng manta ray at iba pang endangered species. Pwedeng makulong at magmulta ang mapapatunayang gagawa nito. Matag tao nga ato nga maabtan nga nanguha o kami transport o kami baligya, liable sa atong balaod. Hindi ito ang unang beses na may nasabat na karne ng manta ray. Nitong katapusan lang ng Marso, nabesto ng mga tauhan ng Department of Veterinary Medicine and Fisheries ng Cebu City sa Pasil Market ang abot sa 60 kilo ng karne ng manta ray. Pero walang umamin kung sinong may-ari nito. Ayon sa mga otoridad na ibebenta ng hanggang 500 pesos kada kilo ang karne ng pagi. Kadalasan itong ginagawang ulam. Randy Gurion, Nagbabalita, Pilipinas.